Pentagon, ang command center ng pinakamalakas na militar sa buong mundo, at ni Pangulong Bongbong Marcos may ginagawang kakaiba sa Davao. Hala, hindi ko akalaing mangyayari ito. Bayad ba ito sa full military honor na ibinigay ng Pentagon kay PBBM? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ito ang hindi nakita ng marami. Habang ang lahat ay nakatuon sa West Philippine Sea, ang Pentagon, ang sentro ng pinakamalakas na militar sa mundo, ay may ginagawang kakaiba. Sa Davao, hindi ko akalain na mangyayari ito. Pero ito ba ay bunga ng makasaysayang full military honors na ibinigay ng United States kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Philippine President Ferdinand Marcos Jr. receives full military honors at the Pentagon as he meets with top defense officials of the United States. Bakit nagtatayo ang Amerika ng isang dambuhala? Oo, dambuhalang defense fuel support point sa baluarte ng mga Duterte. Bakit maglalagay ng isang napakalaking dipo ng gasolina at diesel sa Davao? Ito na ba ang ironclad na suporta o isang estratehikong paghanda para sa isang malaking giyera sa Pasipiko? According to a report by the United States Naval Institute News or USNI News, the Pentagon is planning to open a new depot in the southern Philippines by 2028. The Defense Fuel Support Point or DFSP to be located around the Davao region is expected to store up to 41 million gallons of fuel products and lubricants to support U.S. military operations. Matatandaan, si PBBM ang kauna-unahang foreign head of state na nakatanggap ng full military honors sa Pentagon sa ilalim ng Biden administration. Doon tiniyak ni US Defense Secretary Lloyd Austin na ang depensa sa Pilipinas ay ironclad. President Biden has made clear our commitment to the defense of the Philippines is ironclad. And let me say once again that our mutual defense treaty applies to armed attacks on our armed forces, Coast Guard vessels, public vessels, or aircraft in the Pacific, including anywhere in the South China Sea. So make no mistake, Mr. President, we will always have your back in the South China Sea or elsewhere in the region. Pero ito ang plot twist. Hindi lang puro salita ang Pentagon. Naglabas na sila ng plano para sa isang bagong fuel depot sa Davao Region. Ang dambuhalang pasilidad na ito ay kayang mag-imbak ng 41 milyong galon ng gasolina at langis para sa mga barko at eroplano ng US Navy. Plano raw ng Amerika na magpatayo ng imbakan ng langis sa Mindanao. Sa pinakatimog silangang bahagi ng Pilipinas, kapansin-pansin sa mapa ang Davao Gulf na pinalilibutan ng 5 probinsya ng Davao. Dito raw karaniwang dumaraan ang mga pwersang pandagat ng Amerika, kabilang na ang kanilang mga barkong pandigma. Kaya ang US military pinaplanong magtayo dito ng bagong fuel depot pagsapit ng 2028. Bahagi raw ito ng pagpapalawak ng kanilang mga pasilidad sa Indo-Pacific region. Batay sa report ng US Naval Institute, nagsimula ng maghanap ng contractors ang US Defense Logistics Agency sa pagtatayo ng Defense Fuel Support Point sa Davao Region. Ito raw ang magsisilbing imbakan ng langis at lubricants na magagamit sa mga operasyon ng US military sa rehiyon. Bakit sa Davao? Bakit sa baluarte ng mga Duterte? Bakit hindi sa Manila o sa Subic? Dito nagiging kakaiba ang usapan. Ang Manila at Subic ay direktang nakaharap sa South China Sea at madaling tamaan ng missiles ng China sakaling magkagera. Therefore, pinili ng Pentagon ang Davao bilang isang alternative refueling hub. Ang Davao DFSP o Defense Fuel Support Point ay magsisilbing safe zone at gatekeeper sa Sulusi. Ito ang magbibigay ng lakas sa mga US carrier strike groups na dadaan sa First Island Chain. Isipin nyo, ang Davao ay magiging bahagi na ng network ng Amerika kasama ang Australia at Papua New Guinea. Ito ang tunay na bayad sa tiwalang ipinigay ni PBBM, ang gawing sentro ng seguridad ang Southern Philippines. Naniniwala naman ang isang eksperto na malaki ang maitutulong ng fuel depot, hindi lang sa usapin ng seguridad, ngunit maging sa ekonomiya at supply ng langis sa bansa. Hindi lang bala at langis ang dala ng Pentagon, bahagi ito ng mas malawak na Luzon Economic Corridor at ang investment sa semiconductors at enerhiya. Nakatanggap din ang Pilipinas ng $250 million para sa health security at $1.5 million para sa kauna-unahang nuclear reactor simulator sa bansa. Ito ang bilateral strategic dialogue na naganap sa Manila.
ang pagsasanib ng lakas ng militar at lakas ng ekonomiya mula sa pag-deploy ng advanced US missile systems hanggang sa paglaban sa cybercrime. Ang Pilipinas ay hindi lang basta alyado, tayo na ang frontline ng Amerika sa Asia. Ang tanong ay, kung nag-agree ba tayo sa bagay na ito? Have mercy, O God. Ang katarungan ng ating Panginoon Diyos ay makikita kapag ang mga lider ay gumagawa ng paraan upang protektahan ang kanilang mamamayan mula sa panganib. Ang pagiging handa ay isang biblikal na prinsipyo ng mabuting pamamahala. Sabi sa Lamentations 3 verses 22 to 23, ito'y sa mga kaawaan ng Panginoon na tayo hindi na nga uubos sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi na nga titigil. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ang grasya ng ating Panginoon Diyos ay ang pagkakataon na mapatibay ang ating depensa bago pa dumating ang matinding unos. Ang kanyang awa ay nagbibigay sa atin ng mga kaalyado upang hindi tayo mag-isang humarap sa mga higante. Therefore, ang full military honor kay PBBM ay hindi lang basta para sa kanya, kundi isang simbolo ng proteksyon para sa bawat Pilipino. Ang ating tungkulin ay maging mabuting katiwala ng kapayapaang ito. Kaibigan, sa gitna ng pagtatayo ng mga fuel depot at pagpapatibay ng mga kuta, huwag mong kalimutan ang iyong tunay na kuta. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Siya ang tanging shield na hindi kayang tipagin ng anumang missile sa mundo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at lumapit tayo sa Kanya, kaibigan. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Ikaw po ang aming bato at kaligtasan. Salamat po sa proteksyon mo sa aming bansa. Gabayan niyo po ang aming Pangulo, ang mga militar, at ang mga pakikipag-ugnayan sa mga lideratura ng ibang bansa, ang Pentagon, ang Amerika, ang China. Naway ang mga pasilidad na tinayo sa Davao at sa buong bansa ay magsilbi para sa kapayapaan at hindi sa kaguluhan. Ihanda niyo po ang aming mga puso sa iyong muling pagparito at panatilihin niyo po kaming ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-iingat at pag-ibig sa bawat isa, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.